Welcome home, COG fam! I am Chloe and I will be your host for today. May we see the comments of our first-timers? We are so grateful to have you here with us on our online worship service. With that, kindly comment the hashtag New Year and a Merry Christmas. We are also down to the last 2 months of 2024 at 51 days na lang Pasko na, kaya ngayon pa lamang po ay binabati ko na kayo ng maligayang Pasko. Here are our announcements and praise reports for the month of November. Our worship revamp and arts reform recital and graduation will be on November 9. At ilang tulog na lang yan kapatid, kaya mark your calendars and see you there, artisans and revampers! Our CLDP is also ongoing, and a quick reminder lamang po that CLDP 3 classes are still ongoing every Friday at 6:30 p.m. while CLDP 1 and 2 are held every Sunday at 4 p.m. Kita-kits! Our Transformers fundraising is also ongoing and we are still looking for people who are willing to invest in God's kingdom. If the Lord is touching your heart, do not hesitate to approach Sister Mylene de la Cruz. We will also be having our special Sunday service on November 17 at take note lamang po na meron lamang tayong isang service that day and that will be by 5 in the afternoon. Mark your calendars because this is no ordinary Sunday, and don't forget to bring your family, friends, and loved ones. We are also inviting you to take part sa ating Dinner for a Cause, which will be our fundraising for our Transformers. This will be on December 17 at 6 p.m. Dito po yan sa ating church with of course a mini concert, and tickets are available for only 1,200 pesos. Kaya ngayon pa lamang po ay mag-ipon na tayo, and together, let us take part in building God's kingdom. That is all for our praise reports and announcements. And now get ready to rejoice in His immeasurable presence as we immerse ourselves in Him. Once again, I am Chloe. God bless and see you later after the service. Palakpak mo yung mga kamay na yan sa Panginoon. Amen. Hallelujah. And alam ko lahat tayo ay excited ng magpuri at sumamba sa Panginoon. And before that, can we all pray? Can we all find our prayer partners and we will pray together before the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let us all pray. Hallelujah. Hallelujah, God. We worship you today. We praise you. We honor you, God, and we glorify your name. God, we invite your presence in this place. Holy Spirit, you are free to move in this place. Holy Spirit, you are free to move in this place. Come fill this place, oh God, with your presence. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We just want to thank you, Lord, for this wonderful day, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, na kami muli ay dinala mo sa lugar na ito, Panginoon, na muli kami malayang makakapagpurit, sumamba sa iyo. And Lord, we thank you, Panginoon, for this honor, for this privilege, oh God, to serve you, to worship the Lord of Lords and the King of Kings. For we know, God, that we can only come here, that we can only dwell in your presence only by your grace and only by your mercy.
hayaan mo, Panginoon, na ang iyong mga anak ay malayang makapagpuri sa iyo, Panginoon, na sa amin pa lamang pagpupuri, nararanasan na namin ang iyong masaganang presensya, ang iyong pagmamahal, ang pagbabago sa amin pong buhay, Panginoon. And as we worship you tonight, oh God, we allow you, we are open, Panginoon. We open our hearts, we humble down ourselves, Panginoon, and we welcome you, Panginoon, to move mightily in our lives. Kaya naman, Panginoon, we entrust to you this night, Panginoon. We entrust to you this service. Ikaw ang malayang kumilos, ikaw ang malayang mangusap sa iyong mga anak. And Lord, we just want to thank you for everything that you have done in our lives. Kaya naman, Panginoon, we give you back all the glory and all the honor in the mighty name of Jesus. We all pray. Everybody shout, Amen, Amen, Hallelujah. Come on, kapatid, pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? And together, we will dance for the Lord. Amen. Pwede bang pakitapik mo yung katabi na yan? Kapatid, hindi pwedeng hindi tayo sasayaw para sa Panginoon. Amen, Amen. Sambahin ka, Yahweh. Come on. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, come on, pwede ba pakitaas mo yung mga kamay na yan para sa Panginoon, kapatid? Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, Yahweh. Hallelujah, 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 hallelujah. Come on. Hallelujah. 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 Come on, kapatid. Shout your praises. Shout your praises. Come on. Give your hands for Jesus. Clap your hands for Jesus. And tonight, we will continue to give our best praise for the Lord. Amen. Hallelujah. Come on, pwede ba pakipalakpak mo yung mga kamay na yan, kapatid? Kung bakit sumastan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig ko, Jesus, na iyong binigay sa akin. We say salamat, Panginoon. Salamat, salamat.
Buhay ko nang purihin ka. Come on, pwede mo pakitaas mo yung kamay na yan. Sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Sing it one more time, church. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Everybody sing, salamat Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Come on, lift your hands for the Lord. Walang ibang nagmahal sa'kin. Tulad mo. Sing it one more time. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Yung may kasama namang talon, kapatid. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, di ang tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sing it one more time, kapatid. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, di ang tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Sing ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Come on, together we will continue to give our praises for the Lord. Come on, can you clap your hands for the Lord tonight? Maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugat ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Come on, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Everybody sing! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Come on, can you lift those hands for the Lord tonight? Hindi nagbabago. Whoa. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, church. Continue to clap those hands for the Lord. Maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugat ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Come on, everybody sing! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, everybody.
Everybody clap your hands for the Lord. And together, we will receive God's blessings. Amen. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, come on everybody sing. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh. Come on everybody. Ikaw ang tunay na Diyos. Come on. Pwede ba taas mo yung mga kamay na yan para sa Panginoon, kapatid? Tapat kay Hindi nagbabago. Wow. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Pwede mo yung may kasama namang talon, kapatid. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, continue to clap your hands for the Lord tonight. Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah. Come on, shout your praises. Shout your praises. Give your hands for Jesus. Come on. Pwede mo ipalakpak mo yung mga kamay na yan para sa Panginoon. Kung naging mabuti sa iyo ang Panginoon. Come on. Clap those hands for the Lord tonight. Hallelujah. Shout your praises. Shout your praises. Come on, church. Shout your praises. Hallelujah. 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 Thank you, God. Thank you, Jesus. And tonight, we will continue to worship the Lord. And we will come before Him with an open heart, with a humble heart, that whatever our situation is, we will come to the Lord to give Him praises. We will come to the Lord to worship Him, for He deserves our adorations, for He deserves our best worship and praises. At gusto ko lamang pong basahin sa inyo sa Habakkuk chapter 3 verses 17 to 19. Bagamat hindi namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Amen. Hallelujah. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas. Tulad ng isang usa, tiyak ang mga hakbang dahil inaalalayan niya ako sa anumang kabundukan. Amen. Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Come on, church. Pwede bang itaas mo yung mga kamay na yan para sa Panginoon? And Lord, today, we will worship You. Today, God, we will worship You for whatever our situation is. Even though, Panginoon, hindi kami okay, Panginoon, naririto kami para sambahin Ka, para purihin Ka. Dahil, Panginoon, nagtitiwala
naniniwala kami na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Hallelujah. Come on, just worship the Lord. Come on, just worship the Lord. Lift those hands for the Lord tonight. Amen. Hallelujah. 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 Come on, just worship the Lord. Just continue to worship the Lord tonight. Just open your hearts tonight for the Lord. Amen. Hallelujah. And tonight, we will come to the Lord with an open heart, with a broken heart, and with a contrite heart. Hayaan nating sayasatin tayo ng Panginoon. Hayaan natin na ang Panginoon ang malayang kumilos sa ating buhay at sa ating mga puso. Come on, church. We will come to the Lord today. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, Ika'y nariyan. Come on, lift those hands for the Lord. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa akin na tunay. O ang nalay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Dakilain ka, Jesus. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan. Salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iniwan. Jesus, Ika'y nariyan. Come on, everybody, say, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Come on, church! Itataas ang aking. Come on, pwede ba pakitaas mo yung mga kamay na yan? Just allow the Lord to speak to you. Just allow the Lord to move in your life tonight. Hallelujah. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko
iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Yes, God. Suriin mo ang puso ko. Yes, God. Suriin mo ang buhay ko. Lord, search our hearts. Search our hearts. Suriin mo ang aming puso, Panginoon. Iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Itataas ang aking mga kamay. Come on, Sa let's worship the Lord. Diyos na Let's surrender to the Lord tonight. Sa Ituwa mo yan sa Panginoon, kapatid. ating Ipagkatiwala mo sa Panginoon kung ano man ang dalahin mo, kapatid. ay pusong pasag. Nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin. Sa akin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag. Nagpapakumbaba sa iyong presensya. Come on, suriin mo, Panginoon. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Suriin mo ang puso ko. Yes, God. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko, Diyos. Ninanais ko ikaw. Itataas ang aking, come on, lift those hands for the Lord tonight. Sa Diyos na mahabagin, sa akin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag. Nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay. Come on, just worship the Lord. Lord, itataas po namin ang aming mga kamay, ang aming buhay para sa iyo. Ang alay ko ay pusong basag. Nagpapakumbaba sa iyong presensya. Come on, everybody sing. Itataas ang aking. Come on, church. Pwede bang awitan natin ang ating Panginoon? Just be open to God. Just be open to what the Lord is about to do in your life tonight. Minsan pa awitan natin ang Panginoon. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin. Sa aking na tunay, o ang alay ko ay pusong basag. Nagpapakumbaba sa iyong presensya.
presensya, maghari ka. Dakilain ka, Jesus. Ika'y nararapat. Come on, just continue to worship the Lord. Pwede bang patuloy nating itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? Sapagkat siya'y nararapat na bigyan ng papurihan. Come on. Ano man ang ating sitwasyon ng buhay ngayon, we will continue to worship the Lord because we want to trust Him. We want to surrender our life to Him. We want to surrender our burdens. We want to surrender our baggages to Him. Kaya naman, pwede bang isamba mo yan sa Panginoon, kapatid? Come on. Just worship the Lord tonight. Just continue to worship the Lord. Hallelujah. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Awitan natin ang Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Come on, church! Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Nararapat na siya'y purihin. Jesus, we worship you, God. Magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y lumuhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami iyong likha, kami iyong likha'y lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Ang iyong nilikha, ang iyong nilikha. Come on, just worship the Lord tonight. Pwede ba itaas mo yung mga kamay na yan para sa Panginoon? For He deserves more, kapatid. He deserves our best worship. Come on, just surrender everything to the Lord. Hallelujah. We worship you, God. Jesus, dakila ka. Kami yung likha, kami yung likha. Lumuhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat labi, yes, God, ay nagsasabi. Jesus, dakila ka. Awitan natin ang Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. We worship you. We give you everything, Lord. We surrender everything at your feet tonight, God. We worship you. Luwalhati at pagsamba.
papuri sa kataas-taasan, papuri sa ating tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko, papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko, papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay, lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko'y sa iyo. Papuri sa kataas-taasan. Come on, purihin natin ang Panginoon. Just worship the Lord. Purihin natin ang Panginoon, kapatid. Taas mo yung mga kamay na yan para sa Panginoon. Hari ng buhay ko, papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko, papuri sa kataas-taasan, purihin ka, Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamba, Panginoon Diyos. Ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay, 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 Hari ng langit, Hari ng buhay. Hallelujah! Hallelujah! Come on! Just give your best praise for the Lord. Pwede bang yung pinakamainam na pagsamba sa Panginoon? Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon, kapatid? Hallelujah! Shout your praises! Shout your praises! Just continue to worship the Lord tonight. Come on, kapatid! Give your best clap offerings for the Lord. Oh, we worship you tonight, God. We worship you. For we know, God, that you are holy, you are mighty, and you are so sovereign in our lives, God. And we acknowledge your presence in this place. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Just continue to worship the Lord. Pwede bang itaas mo yung mga kamay na yan sa Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Muli, Panginoon, maraming pong salamat sa iyong presensya, sa iyong masaganang presensya, Panginoon, dahil naniniwala kami, Panginoon, na sa amin pong pagpupuri at pagsamba, Panginoon, naniniwala kami na meron ka ng binago, Panginoon. And tonight, God, we are so excited. We are so open, Panginoon, for what you are about to do, Panginoon, for more of you. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi ka patapos. Naniniwala kami, Panginoon, na meron kang gagawin sa gabing ito. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Amen. Hallelujah. Hallelujah. And tonight, God,
We are so excited and we are so ready for what you are about to do. For your word tonight, God. Bless your word. Anoint your word and anoint your messenger, Panginoon. Allow us, Panginoon, na sa iyong mga salita na ang aming pong buhay ay mabago, Panginoon. Lord, we welcome you in this place. We allow you, God, to move mightily in our midst, Panginoon. Ikaw ang malayang kumilos sa lugar na ito, Panginoon, Lord God. Ikaw ang malayang mangusap sa iyong mga anak. And Lord, we commit to you the rest of this evening. We entrust to you everything, Panginoon. We honor you and we glorify your name. In Jesus' mighty name, we all pray. Everybody shout, Amen. God bless everyone. So how many of you are ready for the Word of God? Magsabi po ng Amen. Amen. Sige po, kung tayo po ay handa na, tayo po ay yumuko saglit at manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa iyong presensya, Panginoong Diyos. Lord, ang dami naming pwedeng puntahan, ang dami naming pwedeng gawin ngayon, pero dinala mo kami sa presensya mo, O Lord God. I believe, Lord, this is a divine appointment for us to you tonight, Panginoon. Ngayong gabing ito, ikaw ang nagdala sa amin dahil mangungusap ka sa amin, may word ka sa amin. Panginoon, ngayong gabing ito, Panginoon, I believe, Lord, yan ito yung pagkakataon na matagal mo na kaming tinatawag, matagal mo na kaming nire-remind, O Lord God. At matagal mo nang gusto sabihin sa amin kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. But this time that we are here today, Lord, let your love, let your presence, O Lord God, manifest evidently in our midst, O Lord God, para mayakap kami, Panginoon, ng iyong presensya, ng iyong pag-ibig. Lord, bless your word today, and let your name be lifted up and be glorified alone as we study your word. We honor you, and we glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Pwede mo bang palakpakan natin si Lord? Amen. Hallelujah. And today, ngayon po, ang ating po pag-uusapan, ang title po ng ating pag-uusapan, ayan po yung title niya, Are You on Fire? Ayan, pwede bang tanungin mo yung katabi mo, Are you on fire? Ano po, no? Ang tanong, kanino ba on fire yan? Amen? Yan po, no? Kasi pwede tayong maging on fire sa ibang bagay, pwede po tayong maging on fire sa mga bagay ng mundo, pero ito po yung tinatanong dyan, are you on fire for the Lord? Amen? Are you on fire for the Lord? Amen? Alam niyo po, this is the question that we need to ask every day in our life. Because not all the time, we are on fire for God. Amen po ba yun? Kahit na po gano'n tayo katindi, gano'n tayo kataas yung posisyon natin sa simbahan, gano'n tayo kadalas nagsisimba, amen, not all the time, not every day, we are on fire for God. Amen? Kaya lang po, kailangan maitanong natin to para malaman natin kung ano po yung kondisyon ng puso natin. Amen? This is the question that we need to ask in our life daily. Why? Because being on fire is not automatic. Amen? Being on fire is not automatic. Hindi po ito gumising ka, on fire ka palagi kay Lord. In fact, maraming gising sa buhay natin na talagang parang wala kang passion kay Lord. Amen? Parang wala kang ganang spiritual. Amen po ba yun? That's why it is not automatic. Amen? That's why if we are not on fire for the Lord today, ang tanong, saan ka on fire? Saan ka on fire? Saan mo binibigay ang iyong puso? Saan ang passion mo? Amen? Saan mo dinadala yung oras mo, yung buhay mo? Amen? At alam niyo po, marami pong mga Kristiyano ngayon, they claim to be a Christian, but they are not on fire for the Lord anymore. They confess, they profess, I am a Christian, but they are not burning for God anymore. Amen? Pwede siguro nagsisimba na lang sila, umaattend sila, dumadalo, pagkatapos yun na, nagiging religious na po ang pagiging Kristiyano. Ang Christianity ay parang religious na lang. Ako ay aattend, lalabas ako, nakapagsimba na ako, nagawa ko na yung obligasyon ko, tapos na. But that is not being on fire for the Lord. Amen? Being on fire for God is more than that. Amen? Bakit po natin kailangan maging on fire? Alam niyo po sa Bible, there are a lot of warning about that being on fire for God. Amen? Yung mga lukewarm Christians, sabi po ng Revelation, I will spit you out in my mouth. Amen? Talaga pong
I-spit out tayo pag lukewarm tayo. Yung 10 virgins, 5 lang ang nakapasok. Bakit? Yung 5, wala pong oil, walang fire. They are not on fire for God. Kaya ang nakapasok lang po yung 5. That's why we need to ask ourselves today, are you on fire for God? Amen? Pwede ba tanungin mo yung katabi mo, are you on fire? Okay, tanungin mo na lang yung sarili mo, am I on fire for the Lord? Amen? Kaya po dito po, pag-uusapan po natin in Leviticus chapter 6, if you have your Bible, please read with me ito pong book of Leviticus. Amen. This is an Old Testament verses that we can connect to our life today. Amen. Ito pong Leviticus na ito, sige po, basahin po muna natin. Sabihan po ito, dito, then the Lord said to Moses, give Aaron and his son the following instruction regarding the burnt offering. The burnt offering must be left on the top of the altar until the next morning, and the fire on the altar must be kept burning all night. In verse 10, in the morning after the priest on duty has put on his official linen clothing and linen undergarments, he must clean out the ashes of the burnt offering and put them beside the altar. In verse 11, then he must take off this garment, change back into his regular clothes, and carry the ashes outside the camp to a place that is ceremonially clean. In verse 12, meanwhile, the fire on the altar must be kept burning. It must never go out. Each morning, the priest will add fresh wood to the fire and arrange the burnt offering on it. He will then burn the fat of the peace offering on it. In verse 13, the last verse, remember the fire must keep burning on the altar at all times. It must never go out. Amen? Lagi po nating naririnig yung fire. Ano po? It must never go up. It must keep burning sa verse na ito. Amen? Ano niyo po yung verse na ito? Ito po yung order sa templo. Ito yung order sa templo. Ito po yung pinapagawa ng Lord kay Moses. Sasabihin niya kay Aaron. Ito yung instruction ng Diyos sa kanila. Ano yung order sa templo? Amen. Sa templo ng Diyos, amen, kailangan yung fire daw po ay tuloy-tuloy. Dapat po hindi tumitigil, hindi namamatay. Amen. Yun po sinasabi niya. And Pastor, baka tatanong natin, how we can apply it to my life? Amen. Siguro yan, Leviticus yan, nung unang panahon pa yan. Amen. Baka hindi na applicable today. Amen. Baka yun po ang nasa isip natin. But the question today is, who is the temple right now? Sino ba ang templo ngayon? Amen? Kung dati binibigay ang order na ito sa isang templo, sa isang physical building, para po yung offering kay Lord ay yung fire na nandoon, tsaka yung offering kay Lord doon po nilalagay. But in our time today, amen, what is the temple or who is the temple? We are the temple of the Holy Spirit. Amen? Kaya sabi po niya sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, or you do not know that your body is the temple of the Holy Spirit. So tayo po pala ngayon, yung ina-apply nung part-time ng Leviticus, hindi na ito yung physical, kagaya ngayon sa church na ito, itong building na ito, wala na po yung altar kung saan merong fire, merong burnt offering. Because who is the temple right now? Tabikin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, you are the temple. You are the temple of the Holy Spirit. Amen? Kaya po kung tayo ay templo ng banal na Espiritu, we need to keep our fire burning for God. Amen? Andiyan po tayo? Kung tayo pala yan, ang tinutukoy pala ngayon yung book of Leviticus, it is now pertaining not to the physical church, it is now pertaining about our life. About my life, about your life must be kept on burning for God. Amen? Kasi ikaw na ang templo. Tayo na po ang templo ng banal na Espiritu. That's why we need to be on fire for the Lord. So, paano ba ako maging on fire for God? To be on fire for God, amen, paano ba ako maging on fire kay Lord? Kasi sabi ko nga po, ang pagiging on fire kay Lord ay hindi po automatic. Sabi mo sa katabi mo, hindi automatic. Amen? But being on fire for God is not automatic, but it is intentional. If you are not intentional, amen, you will not become on fire for the Lord. Amen? Kaya if this is intentional, ano ba ang aking kailangan gawin to be on fire for God? Amen? Doon sa verse na yun na binasa natin kanina, una po, we need to build a fire. Sabi mo sa katabi mo, build a fire.
Amen. Hindi po yan magbibuild ka ng fire para meron tayong susunugin na bahay. Hindi po yan, ha? Hindi po yung fire na yan. Amen. Ang sinasabi pong fire dito, we need to start to build a fire for the Lord. Sabi ko po kanina, hindi ito automatic. Ito ay intentional. If building a fire is intentional, I need to put an effort on it. Amen. Kaya po sabi niya dito, ito po sa my verse 12, sabi niya, meanwhile, the fire on the altar must be kept burning. It must never go out. Each morning, the priest will add what? Fresh wood to the fire. Ito po pala ang ating gagawin. We need to build the fire by putting up the woods, the firewoods, the fresh wood. Amen. Kailangan po nilalagyan natin. Ano pa tong mga firewood na ito o mga fire builders na ito? Amen. Kailangan malaman po. At sino po ba ang maglalagay niyan? Amen. Siguro po tinitignan natin, ay hindi naman ako yan. Amen. Kasi nakalagay dyan. Each morning, the priest will add fresh wood. Amen. Fresh wood. Ito ba ang priest pa rin ba? Amen. Baka sa time natin, baka ang pastor yan, hindi pala ako yan. Hindi po. Amen. Kung ikaw ay Kristiyano, may Kristiyano po ba dito? Magsabi ng amen. Amen. Kung ikaw ay Kristiyano, ano ang sinasabi ng Lord patungkol sa iyo? Amen. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9, sabi niya, but you are what? A chosen generation, a royal priesthood. Amen. Kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay nanampalataya kay Kristo, ikaw ay pinili ng Diyos, ikaw ay royal priesthood. Amen. That's why you are the one who will put up this fresh wood, amen, to the altar. Amen. Ikaw pala ang responsible, hindi pala si pastor, hindi po pala ang iyong leader, hindi po pala ang iyong network leader, ang iyong C2S leader, but you are the one who will build a fire in your life. Amen. Nandiyan po ba tayo? Someone could start a fire in your life, but you are responsible, amen, for the continuous fire in our life. Amen. Alam niyo po, fire will just there for a moment. Amen. That's why, saglit lang po yan, ang fire na mamatay, kahit pag nagluluto tayo sa kahoy, niluluto mo ngayon, mamaya wala na. Amen. But if you continually put a fire on it, magtutuloy-tuloy po yung fire na yun. Amen. And what are these fire? What are these fire builders? Ano ba tong fire builders sa to? Kung kanina nag-add ng fresh wood or firewood, yung priest, amen, I need to know in my time right now, what are these firewood? Or what are these fire builders in my life? Paano ba to? Paano ko pa makukuha tong mga fire builders na to para mag-continue ang apoy sa buhay ko? Amen. Sino pong gusto mo po na tuloy-tuloy yung fire sa iyo ng Lord? Amen. Ano po, no? Hallelujah. So what are these fire builders? Una po ito pong ating prayer. Sabi mo sa katabi mo, prayer. Amen. Yan po ang unahin natin. Prayer builds a fire for God. Amen. Yan po ang lugar kung saan tayo nagiging on fire kay Lord. Amen. Prayer is a place of encounter with God. Prayer is a place where we meet God. Doon po tayo, doon yung lugar po na nakakinakatagpo natin, ini-enkwentro natin ang Panginoon. Amen. Prayer is the place where our spiritual fire will continue. Amen. Prayer is a place where we hear from the Lord. Diyan tayo nakakarinig kay Lord. Amen. Prayer is where we build up our spiritual power. Amen. Prayer is where we dig oil for our fire. Kaya po ang panalangin, amen, the moment na pa-empty ka na, amen, yes, the Sunday service, the conference, the Ignite can kindle your fire, but your prayer life will sustain your fire. Because your prayer life, that is where you dig oil. Amen. So that the fire will continue to your life. Amen po ba yun? Kaya kung out of fire ka na ngayon, amen, maaaring pumunta ka dito, naapuyan ka, but we cannot rely on the fire of others. Hindi po tayo pwedeng mag-rely sa apoy ng iba. Yes, nakakatulong yun sa atin, but we cannot rely on the fire of others. We need to dig our own oil. We need to prepare, to build our own, to get our own firewood. Amen, so that we can build fire in our lives. Amen po ba? Andiyan po ba tayo? Kaya I challenge each and every one of us, amen, to start your prayer life. Start your prayer life, amen.
Pwede pong sa umaga, pagising mo, within 10 minutes after you wake up, within 10 minutes, you pray for 10 minutes. Yun muna, kung nag-i-start ka pa lang. Pero yung mga matagal na nagpipray, yung 10 minutes, napaka-ikli sa kanila yun. Amen? But if you are just starting the fire in your life, amen, the first thing you need to do is to pray. Amen? After you wake up in the morning, 10 minutes, within 10 minutes, pray for 10 minutes. 10-10. Amen? Para madaling tandaan. Amen? Subukan mo po yan and you will start, amen, to feel that fire in your heart. Amen? Diyan mo po makakausap ang Lord. Amen? Through our prayer. Pangalawa pong fire builders is fasting. Amen? Hindi po feasting. Maraming tao ngayon, puro feasting tayo eh. Amen? Kami po ganun din eh. Amen? Feasting. But we need to fast. We need to set time to humble ourselves before God. Amen. Fasting is disconnecting your life to the world and connecting your life to God. Amen. Kapag nagpa-fasting po tayo, napapakumbaba tayo, nag-humble down tayo, dumi-disconnect tayo sa mundo at kumukonect tayo sa Panginoon. Amen. Alam niyo po ba that food is the first temptation in the Bible? Amen. Di ba, akala mo, hindi ako temptation, hindi na ako natitempt sa pornography, amen, hindi na ako natitempt sa mga addiction, pero ang lakas mo namang kumain. Amen? Alam niyo po ba, the first temptation in the Bible is food. Si Eva ay siya po ay nadali, nahulog sa temptation ng kaaway saan? Amen? Sa pagkain. Katapikin mo yung katabi mo, hinay-hinay kapatid. Amen? Fasting. Amen. At hindi lang po yan, di ba? Even Jesus Christ, yung ginamit din ng kaaway sa kanya, ang unang-unang temptation is pagkain. Sabi sa kanya, itong batong ito, kung talagang Diyos ka, itong batong ito, gawin mong hamburger. Amen po, no? Gawin mong hamburger. Ano po? Gawin mong tinapay. Sabi po ni Satan sa kanya. Amen. That's why fasting, amen, we need to fast. Alam niyo po, ang ating katawan, we are designed to fast. Yung katawan, kaya po, di ba kapag gagabi, pagkatapos natin kumain, nagpapahinga yung tiyan natin. Amen. Alam, kaya nga, pag umaga, pagkakain tayo ng morning, ano po ang tawag? Breakfast. Kasi you are breaking the fast. Amen. Andiyan po tayo, kasi nagpa-fasting, kailangan yung katawan mo, yung tiyan mo, pag-fastingin mo naman, wag puro pisting. Amen po ba yun? Are we still here? Amen. Kaya po, you are able to empty yourself from the world and allow the Word of God to fill you when you fast. Amen? At ano pa po ba yung mga fire builders natin? Ano pa? Service. Amen? Kapag tayo po ay naglilingkod sa Lord, amen, may mga kasama tayo na on fire, may mga kasama tayo na nag-guide sa atin para po tayo po ay maging on fire kay Lord. Amen? Dito po tayo nahahawakan ng apoy. Amen? Kaya po kailangan dapat nagsiserve tayo, hindi lang po tayo umuupo, hindi lang tayo dumadalo, uma-attend, engage in the church. Have a place in the church to serve. No matter how busy you are outside this church, amen, you need to have place in the ministry. Amen po ba yun? Amen, alam niyo po kung bakit nabibuild ang parang uling yan eh. Diba yung uling, kapag hiniwalay mo yung uling, nangingitim. Ay, di ba, diba, nawawala yung ano niya. Amen, nawawala yung baga. Tama po? Pero kapag yung uling ay magkakasama yan, pambihira, hindi po yung fire ay ando doon. Hindi po na tumitigil yung fire. Same thing in our service to the Lord. When we gather, to serve God, when we gather with our fellow believers, amen, it builds fire in our heart. It builds fire in our life. Amen? Kaya po sabi niya sa Romans chapter 12, verse 11, never let the fire in your heart go out. Never let the fire in your heart go out. Keep it alive. Ang sabi niya, serve the Lord. Amen? Para daw po hindi mawala yung fire na yan, we need to serve the Lord. Kailangan, para patuloy kang nag-aapoy, amen, kailangan patuloy yung paglilingkod mo sa Diyos. Keep it alive. Serve the Lord. Amen. Are we still here? Amen? At ano ba po? Amen. Pang-apat na pwede pong maging fire builders natin, amen, yung sacrifice. Sabi mo sa katabi mo, sacrifice. Amen. Amen. Bring to God the things that cost you. Amen. What are the things that cost you? Amen. Yung may value sa iyo, amen, na tinitreasure mo at
baka kinakausap ka ng Lord, amen, sacrifice. I don't know what it is. Maybe it is your time. Maybe it is your skill. Maybe it is your money. I don't know about it. Amen. But if you sacrifice, amen, nagbibuild po yung fire kasi nawawala po yung idolatry sa heart natin. Kasi yung mga bagay na yun na meron tayo, minsan yun ang nagiging Diyos sa atin. Amen. That's like what happened to Abraham. Abraham, tinanong po sa kanya na, hiningi sa kanya ng Diyos yung kanyang anak. Sabi sa kanya, then he said, then take now your son, your only son Isaac, whom you love. Ayan po ang gustong isacrifice mo ni Lord. Ano po? Someone you, or something you love. Amen? Someone or something you love. Yung ayaw mong mabitawan, yung lagi mong alam mo na gusto mo palagi nandiyan dyan. Amen? And go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Amen? Kaya po kapag tayo po ay nag-o-offer, nagsasacrifice para sa Panginoon, amen, napapatay, nawawala po yung idolatry, nawawala yung greed, amen, kasi pinapatunayan natin sa Diyos na siya ang Diyos ng buhay natin. Hindi ang blessing, hindi si Isaac, hindi ang pera, kundi ang Diyos, amen, ang Diyos natin. Amen po ba yun? Are we still here? Amen? Kaya po iyan ang pwede pong mag-build ng fire sa atin. That's why, number one, we need to build a fire in our life. If you want to be on fire for God, you need to intentionally build this fire. Yung mga bagay po ito, gawin natin yan, and we will be on fire for the Lord. Amen? And secondly, ano po yung pwedeng gawin natin to continue on fire for God? Secondly, you need to beware of the fire killers. Sabi mo sa katabi mo, beware of the fire killers. Amen. There are things in our life that kills our fire without knowing it. Yung iba, baka hindi po natin alam, pinapatay na yung apoy sa heart natin. Dati on fire ka kay Lord, dati nagsaserve ka kay Lord, dati nangangaluluwa ka, nag-i-invite ka, laging ang bukang bibig mo, laging si Lord. Pero ngayon, nawala na. Because you allow the fire killers to penetrate in your life. Amen? Kaya po sabi niya dito sa my verse 13, remember the fire must be kept burning on the altar at all times. It must never go out. Bakit in-instruct ng Diyos na kailangan hindi yan mamatay? Kasi pwedeng mamatay. Amen po ba? Kasi pwedeng mamatay. Kaya sabi niya, keep the fire burning. It must never go out. Instruction ng Lord yan, amen, sa templo noon. As tayo ang templo ngayon, amen, the same instruction that God is telling us right now, the fire in our heart must never, what? Go out. It must never go out, amen, because there are things that will kill the fire in our hearts. Ang tawag po natin dyan is fire killers. Amen. Ano ba tong mga fire killers na to na minsan hindi po nating namamalayan? Amen, na nawawala na yung fire natin. Amen. Una po yung ating busyness. Yung busyness. Amen. Yung pagka-busy natin. Amen. Alam niyo po, ang kaaway, minsan dinadala niya tayo sa mali, dinadala niya tayo sa bisyo, dinadala niya po tayo doon sa lugar na tayo ay magkakasala. Amen. Pero kapag hindi kanya madala sa kasalanan, hindi kanya mahulog doon sa temptation na binibigay sa iyo, ang gagawin niya, gagawin kanyang busy. Gagawin kanyang busy so that you will not do something for the Lord. You are busy doing your own thing. You are busy doing something for the world and not for the Lord. Amen. Business, ayan po ang pwedeng gawin sa atin ng kaaway. Amen. The enemy will offer you something that is out of your purpose. The enemy will offer to you something that is out of your assignment, out of your mission. He will make you busy, amen, to the things that is not connected, amen, to the purpose of God in your life. Yan po ang gagawin ng kaaway. Amen. The devil will offer opportunity that will kill your fire without knowing it. Ito po ang problema. Amen. Minsan hindi natin mamamalayan, unti-unti kang nawawala hanggang tuluyan ka nang mawala. Kaya sabi ng Matthew 16:26, what profits a man if he gains the whole world? Yan ang i-offer ng mundo, yung gain ng mundo, may gain din sa mundo. Amen? What profits a man if he gain the whole world?
Yan ang ino-offer ng kaaway. Di ba yan yung ino-offer kay Jesus sa Matthew chapter 4? Amen. Tignan mo yung mundo na yan. Sa'yo yan kung worship mo ako. Sabi yan po ang pwedeng i-offer din ng kaaway sa atin. Amen. Pero may kadugtong yun. What profits a man if he gains the whole world but he loses his soul? Yun po yung ayaw natin mangyari. Amen. Kaya po if you are not on fire for God right now, maybe sinasabi mo, Pastor, wala naman akong ginagawang masama. Pastor, wala naman akong kasalanan. Wala naman akong sinisiraan. Amen. Pero wala ka din namang ginagawa para kay Lord. Are we still here? Busyness. What is this busyness? Busyness is the strategy of the devil to kill the fire in your heart. Amen. Busyness, the strategy of the devil to kill the fire in your heart without knowing it. Kasi wala kang ginagawang mali eh. Pero ang problema, wala ka rin ginagawang tama. If the devil cannot push you to join him, he will make you busy in doing nothing or doing something for the world, not for the Lord. Amen. Are we still here? Amen. Yan po ang unang fire killers. Tatlo lang po ito, marami yan, but I will just preach 3 things that will kill the fire in our hearts. Pangalawang pumapatay ng apoy sa atin, yung po tinatawag na offense. Amen, offense. Sabi mo sa katabi mo, offense. Sino po dito ang na-offend na? Amen. Parang tinanong kung sinong tao. Amen. Because sinabi na ng Bible yan, na it is impossible for us not to be offended. At one point of your life, mau-offend tayo. At kapag bisan tayo po ay na-offend, ano po ang sasabihin natin? Ayoko na. Kayo na lang. Ayoko na, sila na lang. Amen? Pag tayo ay na-offend, amen, yan po minsan ng ating nagiging scapegoat para po tayo ay umalis. Amen, sa pagmiministeryo. Amen po ba? Kaya ito pong offense, ang tawag ko po dito, this po ang bait ni Satan. Offense is a bait of Satan. Alam niyo po, ang taong offended ang puso, ang dami niyang naiisip na mali at nagagawang mali. Amen? Because an offended heart is a wounded heart. Pag kayan ay gagawin niya yan, iingatan niya yan, puprotect niya yan, at dyan na po nagiging pugad na po ng mga evil things ang puso ng isang offended heart. Amen? At dyan po tayo, kaya bantayan po natin ang ating puso. Sinabi ng Bible yan, amen? Guard your heart above all else, for it directs the course of your life. Amen? Bait of Satan. Kaya po, amen, pag tayo po ay na-offend, at alam niyo po, minsan, paano po tayo na-offend? Saan po tayo na-offend? Minsan na-offend po tayo sa rejection. Amen? Sino na po ba ang na-reject dito? Amen? Na-reject tayo, amen? Siguro, baka ikaw po ay mag-a-apply ng trabaho. Sino po nag-apply ng trabaho, di ba? Grabe, nagbihis ka ng maganda, naligo ka pa naman, first time. First time ka na lang ang maniligo, pambira, pumunta ka sa interview, bago yung kinausap ka na, ang sabi sa'yo, tatawagan ka na lang. Pero alam mo na ang ibig sabihin nun. Amen? Rejected. Amen? O baka meron kang niligawan. Amen? Meron kang niligawan. Grabe, nagbigay ka pa ng mga bulaklak. Amen? Nagbigay ka pa ng mga tsokolate. Di ba? Talagang nagano ka pa. Kung saan ka pa kumuha ng pera para mabuo yung pangbigay sa kanila. Bago ang sabi sa'yo, sorry friend. Naku, na friend zone ka. Amen? Rejected. Amen? Ano po ba ang response natin sa rejection? Amen? Kaya po dito po, amen, sa Bible, meron po isang tao na na-reject. Amen, sino po yan? Si Cain. Amen, si Cain. I preached this last time. Mali daw po yung verse ko ngayon. Tama na po yung chapter niya. Amen. Si Cain po ay na-reject din. Sabi niya, Abel also brought a gift, the best portion of the firstborn lamb from his flock. The Lord accepted in his gift. The Lord accepted Abel and his gift. Tinanggap si Abel, but he did not accept Cain and his gift. Rejected. Amen? Na-reject ka na ba? Sabi niya, this made Cain very angry and he looked dejected. Di ba ganyan tayo? Pag nare-reject, tayo po ay nagagalit, nagmamaktol, magtatampo. Amen? At nawawala tayo minsan sa ating pagdilingkod sa Panginoon. Amen? At sabi sa kanya ng Lord, sumagot ang Lord,
Amen. Why are you so angry? The Lord asked Cain, why do you look so dejected? You will be accepted if you do what is right. Ayun naman pala ang sekreto para hindi tayo ma-reject. Amen. But if you refuse to do what is right, then watch out, sin is crouching at the door, eager to control you, but you must subdue it and be its master. Amen. Kaya ito po palang rejection ay, alam niyo po, ang rejection ay may dalawang bagay siya na pwedeng puntahan. Amen. Sana dito tayo sa una. Pag tayo po ay nare-reject, pag tayo po ay na-offend, nare-reject, sana ang tingin natin sa rejection ay ano po, ay correction sa atin. Kaya pala ako na-reject ng Lord kasi hindi ko ginawa yung dapat na tama. Amen? Andiyan po tayo? Correction. Paano mo tatanggapin ang rejection? Amen? Pag tinake mo ito as correction, pambihira, lalong ang apoy ay lalo pong ditingas sa ating puso. Amen? Kasi after ng correction, ano po mangyayari? Pure adoration. Amen. Magpapasalamat ka pa sa Panginoon kasi kinorek ka. I-adore mo pa ang Lord dahil yung correction pala na yun ay dahil mahal ka ng Diyos. Amen po ba yun? Andiyan po ba tayo? At kapag yan po ang nangyari, yan ang tinahak mong landas, ano po mangyayari? Glorification. Ano po? Ang Diyos ay mag-glorify sa iyong buhay. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoong Diyos? Amen. Ang Diyos ay mag-glorify sa ating buhay pag tayo kinakukorek. Dito po sana ang path na ating dadaanan. Bakit? Because there are other path that leads to destruction. Amen. Alam po, ang ibang tinatahak, ang tingin nila sa rejection ay violation. Amen. Na-violate yung aking karapatan. Nag-offer naman ako. Pinaghandaan ko yung aking pag-offer kay Lord. Nag-prepare ako. Amen. Naghanda ako kaya bago ni-reject. Amen. Ang tingin na violate yung ating ginawa. Amen. At kapag ganyan po ang tingin natin, dito mo pupunta yan sa rebellion. Magre-rebelde kasi meron ng iniingatang offense sa puso. At dahil po magre-rebelde na, saan po ang pupuntahan yan? Babagsak po sa destruction. I pray na pag dumating po sa atin ito, dito po tayo mapunta sa tinitignan natin to bilang correction sa ating buhay. Amen. Para po lalong magtuloy yung fire sa buhay natin. Amen po ba? Andiyan po ba tayo? Our learning. Amen. And lastly, I will end with this. Amen. Saan pa po ba? Ano pa po ba ang fire killers? Amen. What are these fire killers na pwede pong pumatay ng fire sa aking puso? Yung pong tinatawag na kasalanan. Ayan. Fire killers. Amen. I don't know your life today. Amen. Alam niyo po, ito po ang isa sa mga pinakamahirap, pinakamatinding pumatay ng apoy sa ating puso, yung po tinatawag na kasalanan. Amen? Minsan po, tinatago natin to, kaya po sabi ko kaninang umaga, the deadliest sin, do you know what is the deadliest sin? Amen? Baka akala nila, Pastor, pride, the first sin commit in heaven, di ba? Amen? Kala natin yun, pride. O baka naman lust. O baka naman greed. Alam niyo po, the deadliest sin is a hidden sin. Yung kasalanan na tinatago. Bakit? Kasi pag tinatago ang kasalanan, walang magkukorek sa'yo eh. Walang magsasabi sa'yo na, anak, mali ang ginagawa mo. Walang magtatapik sa'yo, walang magre-rebuke sa'yo, walang magsasabi sa'yo na ito yung dapat tamang gagawin. Because hidden sin. Amen? It kills the fire in our heart. Amen. Baka po tayo ngayon, hindi ko po alam ang ating mga buhay. But if we are that person right now, na may ganun po kalagayan sa buhay natin, amen, sin will kill that fire in your heart. In your heart. Anong sabi ng Book of James? Sabi sa Book of James chapter 1 verse 15, then when the desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, brings forth death. Namamatay yung apoy, namamatay yung ating spiritual na buhay kapag tayo po ay nahulog sa kasalanan. Amen? Kaya po, I don't know your life, maybe you are that person, amen, na dati ka po nagsaserve kay Lord, dati ka on fire kay Lord, and yung buhay mo, these things, these fire killers stole the fire in my heart. Amen.
At ngayon pong gabing ito, it's not an accident that you hear this word from the Lord today. Amen. At alam niyo po sa Bible, meron pong isang hari na sumablay. Amen. Sino po ba yun? Kaya po si King David. Sino si King David? Isa po siyang hari, isa po siyang worshipper. May mga worshipper ba dito? Amen. Worshipper. At alam niyo si King David, sino si King David? Siya lang naman yung tinawag na a man after God's own heart. What a name from God. A man after God's own heart. At alam niyo po, ito po si David ay sumablay. Amen? If this man, amen, a man after God's own heart, a worshiper, a king, ay sumablay, any one of us ay pwedeng sumablay din. Amen? Si David, yung time na dapat sila ay on fire, dapat po lumulusob, nagko-conquer. Anong ginagawa ni David? Nagpapahinga. Nagpapahinga doon sa kanyang terrace at nakasilip siya ng babaeng naliligo, si Bathsheba. Amen? Nakasilip siya doon, amen, at yun na po pala yung magpapabagsak sa kanya. Yun na po pala yung magpapababa ng fire niya. Amen? Kaya po ano po nangyari kay David? Si David ay pumatay. He need to set up, amen, his soldier para pumamatay yung asawa ni Bathsheba si Uriah. Amen? At ano ba po nangyari? Namatay po yung asawa niya ni Bathsheba at nangalun niya po si David. Amen? He committed adultery. He committed murder. Nawala yung fire. Alam nyo kapag wala na yung fire sa puso mo, you are an easy target for the enemy. Kapag wala na yung fire sa puso mo, easy target ka na ng kaaway. Kaya si David, nagpahinga siya. Amen, nawala yung fire, bumaba yung fire, at siya po yung tinarget na ng kaaway. Siya na yung pinapabagsak, yung hari na nagko-conquer, yung hari na nag-worship kay Lord, yung hari na tinawag na a man after God's own heart. Ano po nangyari? Easy target sa kaaway. Bakit? Kasi yung fire ay nawala eh. Yung binaba yung fire sa heart niya. Amen? Kaya po yung siya po ay sumablay na, ang maganda kay David, alam niya po kung paano bumalik. Alam niya po kung paano bumalik. Amen? David knows how to go back. Kaya po yung siya ay babalik na, sumablay, nagkamali. Amen? Naisulat niya po yung Psalms 51. Yung Psalms 51, nakalagay po doon kung paano po siya nag-confess, kung paano po siya humingi ng tawad sa Diyos. Amen? At inireveal po doon, ano ba yung sekreto para maibalik yung fire? Para makabalik kay Lord. Amen? Nireveal niya po doon sa Psalms 51 verse 17, ang sabi niya, the sacrifice you desire is a broken spirit, and you will not reject a broken and repentant heart, O God. Amen? Hindi po pala itatakwil ng Diyos yung tao na marunong magrepent. Yung broken heart, broken spirit, yung tao na marunong magpakumbaba. Hindi itatakwil ng Diyos ang taong marunong magpakumbaba. Amen. To restore the fire in our heart. Amen. Kailangan po pala meron tayong repentant heart for the Lord. Amen. Repentance restores the fire in our heart. Repentance restores the fire in our heart. Kaya kung tayo po ay sumablay, I don't know what is your fire killers right now. I don't know who is stealing that fire in your heart right now. Hindi ko po alam kung anong klaseng fire killers ang kinakaharap mo ngayon. But in case na sumablay ka, in case na nawala ka, in case na nagkasala ka kagaya ni David, I'd like to tell you that repentance is the key to restore the fire in your heart. Pag sinabing repentance, metanoia, change of mind, change of heart. Amen. Kaya po ngayon pong gabing ito, are you still on fire for God? Or if not right now, who's stealing that fire in your heart? Or what is stealing the fire in your heart right now? Amen. Kaya po nawawala tayo, kaya po hindi na tayo on fire kay Lord. Amen. Kaya po yung ngayong gabing ito, pwede po ba tayong lahat ay tumayo? We will stand up today.
Hallelujah. Today we will come to the Lord today. Can we lift up our hands to God? Pwede po ba ngayong gabing ito? Let's have a moment. Let's have a few seconds right now to evaluate our heart right now. This is our time to evaluate our heart. What is stealing that fire in my heart? Or who's is stealing that fire in my heart right now? Ngayong gabi ito, evaluate po natin yung ating sarili. Check po natin yung ating mga puso. Sino yung pumapatay o umaano ng apoy sa puso? Or if you're that person that you lose that fire, Panginoon, nawala ako, Panginoon Diyos, sumablay ako, nagkasala ako, Panginoon, and I want to go back to you, Lord God. I want to bring that fire back in my life again, O Lord God. Ngayong gabi ito, if you're that person, you want that fire back in your life, pwede po bang itaas natin yung kamay natin as we sing this song for the Lord today? Oh, hallelujah. Yes, God. If the altar's where you meet us, take me there, take me there. What you need is just an offering. It's right here, my life is here, and I'll be a living sacrifice for you. Purify the refiner. I wanna be consumed, I wanna be tried by fire. Purify, you take whatever you desire. Lord, here's my life, I wanna be tried by fire. Purify, you take whatever you desire. Lord, here's my life. If your glory wants to come in, let it fall. We want it all. Lord, your fire is consuming. Oh, Fill this place, set it ablaze, and I'll be a living sacrifice for you. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed, I wanna be tried by fire. Purify, you take whatever you desire. Lord, here's my life, I wanna be tried by fire. Purify, you take whatever you desire. Lord, here's my life, I wanna be tried by fire. Purify, you take whatever you desire. Lord, here's my life. hallelujah. Tonight we will come to the Lord today. Kung tayo yung tao na yun, the Lord, I want that fire back in my life, O Lord God. Panginoon, nawala ako, nagkamali ako, sumablay ako, Panginoon. And Lord, I want that fire back in my heart, O Lord God. Na ngayong gabing ito, Panginoon, Lord, ayaw kong sayangin yung araw na ito, yung moment na ito, Panginoon, na sasayangin ko na hindi maibalik itong apoy sa puso ko, Panginoon Diyos. That's why if you are that person, you want that fire back in your life, pwede kang lumapit dito sa harapan right now. You can come here in front right now and ask the Lord, Lord, set a fire, bring back that fire in my heart, Lord God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, God. As a sacrifice, I wanna burn for you, only for you. in my head. Yes, God. Yes, Lord. Purify my heart. Hallelujah. I wanna burn Like the one the leaders for to pray. you. Oh, Only take my yes, Lord. life, Take my life. Hallelujah. As a sacrifice, I
wanna burn for you. Oh, hallelujah. only for you. Yes, God. Clean my hands, purify me. I wanna burn for you, only for you. Take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. Clean my hands, purify me. Purify my heart. 'Cause I wanna burn for you, Jesus. Only for you. Take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. Clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, only for you. Take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. Clean my hands, purify my heart. I wanna burn only for you. Take my life, purify me as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. I wanna be tried by fire. Oh, purify me. You take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire. Oh, purify me. You take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire. Purify. You take whatever you desire. Lord, here's my life. So clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, only for you. So take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. So clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, Jesus, only for you. Take my life, oh yes, God, oh purify me. Yes, I wanna burn for you, only for clean my hands, oh purify me. Yes, I wanna burn for you, Jesus, only for you. So take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. I wanna be tried by fire. Purify. You take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire. Purify. You take whatever you desire. Lord, here's my Hallelujah. life. So Clean my hands. Yes, Lord. Clean our hands. purify my heart. Oh, I wanna burn for
You are the one who sees our heart, O Lord God. You know the fire killers na pumapatay ng apoy sa puso namin, Panginoon. Lord, kaya ngayong gabi ito, Lord God, we want to surrender these fire killers to you, Lord God. And we allow the fire of God to be in our hearts today, Panginoon Diyos. Panginoon, tulungan mo kami na ibalik yung apoy, Panginoon Diyos. Lord, kahit matagal na kami naglilingkod, minsan pakiramdam namin, alam na namin lahat, familiar na kami, Panginoon, sa mga nangyayari, O Lord God. But today, Lord God, Lord, bring back that fire, rekindle that fire in our hearts, O Lord God. Let this church burn again for you, O Lord God. Oh, hallelujah. Oh, we want to burn for you, Jesus. Oh, we praise you. Hallelujah. Salamat, Panginoon Diyos. Lord, pag-apuyin mo yung aming mga puso para sa iyo, Panginoon. Para sa iyong kalwalhatian, O Lord God. Let your name be lifted up. Let your name be glorified alone, God. Hallelujah. Hallelujah. We honor you. We glorify your name. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen and amen. Praise God. Amen! Don't forget to share your takeaways with us down below at maging sa iyong C2S family na din. For our tithes and offering, you may send them through GCash or bank na makikita ninyo ngayon sa inyong mga screens. You may also personally come here to drop your tithes. Before we part ways, allow me to pray for you. Yes, Lord, our Heavenly Father, thank you so much for giving us another opportunity to praise and worship you and to hear your word again. Lord, as we walk on our Christian journey, Lord, continue, Lord, to ignite the fire in our hearts. All this, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you so much for joining us today. Once again, I am Chloe. God bless and see you next Sunday.